ano pa ba? Ayan, salamat sa barong na ibinigay ninyo. So, suot-suot ko na yan. Medyo malaki. Okay, tatandaan nyo pag nag-ano kayo ng barong, yung linya, yung kanto ng balikat. Para mas gwapo akong tignan. Gwapo na ako kaso, ayan. But anyway, salamat. Sinuot ko din to kahapon. Pero nilaban to, ha? Nilaban to. Kasi pinakita ko din sa kanila, yung at least may pagyayabang yung pastor ninyo. Hindi dahil sa mayabang. Kumbaga para bang, hindi man siguro nagbibigay ng kotse tong or bahay, di ba? At least kahit paano, we learn how to appreciate. Di ba? And I'm so thankful na kaya ko ipagmalaki. O, anong binigay mo? Ba? Exclusive to. Di ba? Barong to. Oh, yung frame hindi pa natapos pero ibibigay din. Okay, so salamat po at nawa ay patuloy po natin yung gawin. And someday, pag nagkaroon tayo ng Workers' Day, yan ay somehow makapag-appreciate tayo ng mga worker natin sa church. Okay? So hindi na tayo magpapakatagal, tayo po mag-aaral na ng salita ng Panginoon. And I'm encouraging you to open your Bibles in 1 Samuel chapter 28, verse 3, verse 7, ulitin ko, 1 Samuel chapter 28, verse 3, then we will jump sa verse 7 at ang verse 15. 3, 7, 15. Yan. So, 1 Samuel chapter 28, verse 3, ganito po ang ating matutunghayan. Now, Samuel was dead and all Israel had lamented him and buried him in Ramah, even in his own city. And Saul had put away those that had familiar spirits and wizards out of the land. So, tinanggal ni Saul yung mga mangkukulam, mga mambabarang, so in our terminologies, mga witches during that time. Ang kagandahan ho ng history, kagaya ng sa 1 Samuel, 'di ba, sa mga Judges, isang verse lang, kumbaga ine-expose na yung mga mangyayari kasunod. So the verse 3 ng chapter 28 speaks to us kung ano yung mangyayari to the whole chapter. Okay? So tingnan natin sa verse 7. Verse 7, then said Saul unto his servants, seek me a woman that had a familiar spirit. Notice yung verse 3, binawal nga Tapos, eto siya, di ba, nagpapahanap that I may go to her and inquire of her. Notice magtatanong ng direction, ng guidance. Why? Because the Lord left him. Iniwan siya ng Panginoon. Tuloy po natin. And his servant said to him, behold, there is a woman that had a familiar spirit at Endor. Okay, so meaning pinuntahan niya ito. Saul makes an effort to make sure na mapuntahan niya to para at least mapunuan yung kakulangan sa kanya. Ganun talaga, pag wala ka sa Diyos, may kulang. Tuloy natin sa verse 15. And Samuel said to Saul, so kala ko ba patay na si Samuel sa verse 3. Okay, malalaman natin yan. And Samuel said to Saul, why hast thou disquieted me to bring me up? And Saul answered, I am sore distressed, for the Philistines make war against me, and God is departed from me. Iniwan siya ng Panginoon, and answereth me no more. Hindi siya sinasagot ng Panginoon. Neither by prophets, ni sa mga propeta, di siya kinakausap, nor by dreams, ni sa panaginip. Therefore I have called thee, that thou mayest make known unto me what I shall do. Hindi niya alam ang gagawin niya. Nawa ngayong umagang ito, as we seek God's will in our lives, make sure na hinahanap niyo ang kalooban ng Diyos. Dahil pag dumating sa punto na panay kasalanan ng ating ginagawa, even though God is talking to you, your heart is so kalus, puno-puno na ng kalyo, na hindi mo na maramdaman ang tinig ng Panginoon sa buhay mo, to the point na magiging miserable ang buhay mo kahit na sinasabi mong mananampalataya ka. And I hope you are truly indeed a believer in Christ, because if not, it's a big, big mistake to live our lives apart from God. Tayo po'y manalangin. Panginoon Diyos, salamat po, Ama, sa oras na ito. Father, we ask that you continue to bless us as we study your word. Open our hearts and our minds that we may behold wondrous things out of your law. Father, we ask that you continue to give us a clear understanding
Specifically, Lord, yung paglakad po namin, tulungan niyo po kami na maging kaaya-aya po kami sa inyong paningin. Salamat po na marami sa pangalan ni Jesus. Amen at amen. Maaari na po tayong maupo. Now, for so many years, siguro except kay Darlene, which is bagong baptized lang, we have heard a lot of messages that the Bible speaks to us in many different genres na tinatawag. Pinag-aralan na natin ang storya na kung saan para may ginaganap na pageant. Sino yung storya na yan? Kay Esther. Tama? Nakita natin yung genre ng love story. Love at first sight ni Isaac kay Rebecca. Love story ni Jacob kay Rachel o Raquel. Amen? So those are love story. Hindi rin magpapatalo ang Bible sa drama. Nandiyan ang storya ni Ruth. Tama? Na sinasabi niya sa kanyang biyanan, sasama ako saan ka man maparoon, at nag-iyakan sila. Naroon yung storya din ni Esther na kung saan papatay buong lahi, and then wala silang magawa but to cry to God, to have an answered prayer so that, alam mo yun, their nation or their people will be saved in total annihilation. Marami pa yan at hindi lamang love story, drama, pageant, meron ding action. And most of the battle of the Israelites, ano pong nangyayari po doon? Nananalo sila, kailan? Tuwing malapit sila sa Diyos. Even the strategy of what we call Joshua. Amen? Paki-ano nga po yung para hindi tayo nadidistract, please. Yung laruan ng bata. So going back, sabi ko nga, there's a lot of genres in the Bible na talagang ma-enjoy natin. But I believe it is the first time na gagawin po natin na ang genre somehow may konting pagka-horror. Okay? So sabi ko nga, in alignment sa mga nangyayari, in fact, hindi siguro siya magiging horror in a sense. Magiging horror lang siya, una sa lahat, pag malayo ka sa Panginoon. Amen? Yan yung pinaka-horror na mangyayari na pwedeng, alam mo yan, totoo mangyari sa buhay ng isang mananampalataya. Because we are talking about death and bringing someone sa kamatayan, which is hindi naman plano ng Panginoon, walang programa ang Panginoon na ang patay ay bumabalik, sapagkat kapag ang isang tao ay namatay, hindi na siya bumabalik. Amen? So ngayon mga kapatid, kinakailangan po nating maintindihan anong meron sa storyang ito na dapat po natin mauna. By the way, the title of the message for today is The Life of a Living Dead. Pati title, ano? The Life of the Living Dead. Ang buhay ng taong, patay na, o buhay pa, pero patay pa. Para magulo, no? Mga kapatid, you must understand that when we talk about being dead, it means separation. Maliwanag po ba? When we talk about being dead, it means separation. Kapag ang katawan mo ay hiwalay sa iyong kaluluwa, naturally, patay ka. Tama? Amen po ba yan? So, ang kaluluwa, meron pong destination yan. The moment a person dies, a soul o yung kaluluwa natin, meron destination. Ang tanong saan? Depende. Okay? Kung paano mo isinabuhay ang buhay mo dito sa lupa. Kapag ikaw, kaluluwa, ay pinagkatiwala mo ang buhay mo sa Panginoon, kinilala mo ang iyong kasalanan, na tanging si Jesus lang ang maaaring makapagbayad nito sa krus ng Kalbaryo, ito yung magbibigay ng daan sa iyo patungo sa kaligtasan. Amen? Saan ka pupunta? Sa langit. Pero kapag ang isang tao ay tinanggihan, hindi kinilala ang Diyos, kahit sabihin natin siguro, Pastor, kahit hindi narinig si Kristo, wag na yon. Ang sabihin natin, hindi kinilala ang Diyos. You are living apart from God. God will respect your decision. At ano mangyari pag namatay ka na hindi mo kinikilala ang Diyos? Ano mangyari? Habang buhay ka na mapapalayo sa Kanya. Saan yon? Sa impyerno. So we must understand that death means what? Separation. Ganon din po ang isang mananampalataya, or rather, ang isang tao na bagaman nabubuhay, pero yung spirito niya patay. Bakit? Hiwalay sa Diyos.
Kaya ang Panginoon, tinitignan niya yung mga taong walang pagkakakilala sa Diyos bilang patay. Gumagalaw ka, nagtatrabaho ka, nag-aasawa, nagnenegosyo, but still, if you are apart from Christ, then therefore, you're dead. Patay. So this time around, mga kapatid, we are going to look at the life of a person na living dead. Why? Because soul departed, or rather God departed from soul. Why? Kasi nga pasaway. Even though we understand that during this time, again, the Old Testament, yung banal na spirito, hindi siya nananahan sa tao. So tendency, nawawala ang kaligtasan. Bakit? Hindi sila nagiging konektado sa Diyos. Even if salvation is by faith, again, pwede itong mawala sapagkat tinitignan ng Diyos ang paglakad, tinitignan ng Diyos ang pamumuhay ng isang tao nagtitiwala sa Kanya kung talaga lumalakad ba ng may kaayusan. We are blessed today because the work of the Spirit is what? Isa sa mga trabaho kasi niya is to indwell or to dwell, manahan. Indwell, ibig sabihin manahan sa loob. To take control. Okay? To somehow talk to us, and one of the work of the Spirit is to convict us. Na tuwing nagkakasala tayo, sinasabihan Kanya, sinisigawan Kanya. Bakit? Kasi nga, ang kasalanan, laban yan sa Spirito. Amen? So, kinakailangan mo maintindihan, mga kapatid, na ang tawag ng banal na Spirito ay napakalakas. Maririnig mo yan ng malinaw kung konektado ka sa Diyos. Pero kung ikaw mananampalataya ay malayo sa Diyos, hindi mo maririnig ang tinig ng Panginoon. And the life of soul lived apart from God, that is so far from God, wala na pangusap ang Panginoon. Kaya anumang means na pwedeng masabi po natin na pwede yung makausap ang Diyos, hindi na. Kaya nga tingnan nyo sa verse 6. And when Saul inquired of the Lord answered him not. Hindi siya tinugon ng Panginoon. Hindi lamang yan neither by dreams. Usually, ganun ang usap ang Panginoon sa Old Testament, right? Sa panaginip. Amen? Ano pa? Or, ang sabi dyan, by Urim. Ito, mahalagang i-take note ito. Okay? Di ba nga, yung Urim and Tumim is determining factor kung paano sasagot ang Panginoon. Tama? So, ibig sabihin, lalakad ba ako sa gera? So, kapag Urim yung sumagot, o di kaya yung Tumim, it is just a yes or no from God. Pero dito, ang sabi doon, hindi nangungusap ang Panginoon. Kumbaga yung Urim and Tumim, walang pinagkaiba sa Kara Cruz. Kapag heads, yes. Kapag, alam yan, eagle, it's a no. Pero ito, it's a divine, sabihin natin, device from God para malaman ang kalooban siya. And yet, anong sabi dito? Hindi nangungusap ang Diyos. Naiintindihan niyo yung level of, nagigets niyo? Para kang naghagis ng barya, it's either kara or krus siya. Nakatayo sa gitna. Nagigets niyo? So yung Urim and Tumim, nasa isang bag yun, kung ano yung lumabas, yun yung sagot ng Panginoon. Ano nangyari dito? Siguro pag buhos nilang gano'n, wala nalalaglag na bato. Kasi bato yun Urim and Tumim, it's a black stone and a white stone. Urim yata is white, pero either way, basta isa lang yung sabihin, it's a yes or no from God. Pero dahil malayo ka sa Panginoon, walang kahit na anong sagot. Why? Malayo ka sa Diyos. You choose to live your way, to live your own life, that God step back. Lumayo ang Panginoon sa bakit? Tigas ang ulo mo So ngayon nagkakaproblema na matindi tong si Saul, ngayon nahanapin niya ang Diyos. Nagigets niyo? Kung tao lang to, kung tayo lang to, suwelo mo naman. Diba? Ikaw makiramdam ka ako, ba't ngayon lapit-lapit ka? Tayo yun bilang tao. Ang Diyos hindi ko ganon. Pero ba't nangyari to? Napuno na ang Diyos. And God will respect your decision because you have lived your life so far, so away from God. Then therefore God will say, okay, I had enough. You live your own way.
So yung Urim, hindi sumasagot. And then sabi nga dyan, okay, verse 6, nor by prophets. Wala talaga. So anong tendency nito mga kapatid? Kapag malayo tayo sa Diyos, remember, you're alone. You're alone and you're lonely. Meron kasi mga pagkakataon na kahit alone ka, di ba, hindi ka naman lonely. Di ba? Pero dito, talagang malungkot siya at nag-iisa siya. Why? Malayo siya sa Diyos. Kaya ho, ang isang mananampalataya na totoong medyo sa puso, hindi ho lonely yan. Amen? He can be lonely, alone, but he is not lonely. Bakit? Kasama niya ang Diyos. Person na malayo sa Panginoon is not just alone and lonely, ano pa? Miserable. Yung malayo sa Diyos, miserable yung buhay. Being miserable, it doesn't mean na para bang, alam mo yan, you don't have any material things na nakaimbak sa iyo. That's not the idea of being miserable. Na yung buhay mo, hindi mo alam kung saan ka patungo. Hindi mo alam ang meaning ng buhay. Nakakalungkot sa isang tao na malayo sa Diyos, pero miserable yung buhay. Imposible yung dapat yun eh. Dapat kapag may Diyos ka, at nakikinig ka sa Diyos mo na yan, ang Diyos mo na yan ang magbibigay sa iyo ng tamang direksyon, ng tamang talino, at ng tamang paggabay sa mga bagay na dapat mong ginagawa. Lord, kung iiwan ko ba itong tindahan ko, babantayan niyo po ba? Lord, kung iiwan ko ba yung kausap ko kasi i-interview ako, magkakaroon ako ng trabaho. Will you be pleased na iiwan ko muna yung gawain just to talk with this man? Mga kapatid, those are just simple questions na kung may spirito ka ng Panginoon, hindi ka na dapat nagtatanong. Alam mo na kagad yung sagot. Sa totoo lang. Lord, may nanliligaw sa akin. Unbeliever. Pero gwapo. Mabait siya, Lord. Lord, alam ko naman na ikaw ang, alam mo yun, nagbibigay sa amin ng kalooban. Pwede ko ba siyang i-volunteer sa'yo, Lord? Gets nyo? Minsan nakakatawa, pero hindi ka na matatawa kapag nakita mo na yung outcome ng sarili mong desisyon. Pag broken-hearted ka na, kapag may trabaho ka nga, pero alam mo yun, hindi kumpleto ang buhay mo. Kasi mas inuna mo yun eh. Yung iniwan mong tindahan, may grocery ka na nga, okay, sige, pero hindi kumpleto. Huwag ko kayo maniniwala sa FB, na sabihin, wala tayo, dumadaan ng problema, pero mas masarap umiyak daw sa naka-Mercedes kaysa sa naka-tricycle. Hindi ho totoo. Kasi ang nasa Panginoon, wala dapat pag-iyak. Bakit kayo iiyak? Mga kapatid, kung pilit mong hinahabol ang mundong ito, yung standard ng mundong ito, mapupuno ka nga ng kapighatian. Kaya maraming ngayon taong yayabang eh. Mga nakamit nila sa buhay, paramihan ng, alam mo yan, of course, yabang, di ba? Paramihan ng diploma, paramihan ng alahas, paramihan ng sasakyan, palakihan ng bahay, paramihan ng kaibigan. How about Kristiyano ang pagmalaki natin, yung katapatan natin sa Diyos? Are you proud that you are faithful? Even though, alam mo yan, there is something that is lacking materially, but then, alam mo sa puso mo, na kahit wala yun, aba, may peace. Merong joy. Bakit? May Diyos ka sa puso. But those people who are away from God, alam mo yan, ang hirap. Kaya nga, nag-aaway-away ang mga leaders, pastors,
Na dapat, wala kasi yung term na backslider. Hindi dapat ganun eh. Kasi kung totoo mananampalataya ka, dapat naglilingkod ka. Dapat may kapayapaan, may kagalakan. Not because of the material things. It's because of who you have in your life, and that is Christ. Kaya sa kanila, hindi dapat naniniwala sa backslider. Wala dapat ganun. It's either tapat ka or di ka tapat sa Diyos. Kaya nakakalungkot isipin mga kapatid, ang hirap ma-distinguish talaga ng mananampalataya sa hindi mananampalataya. Kasi yung mananampalataya, totally malayo yun sa Diyos. Pero yung mananampalataya na malayo sa Diyos, their lifestyle, para kagaya ng sa di mananampalataya. Nagigets po ninyo? Sinasabi mo, Kristiyano ka. Okay? Pero yung pamumuhay mo, you choose your own way, your own wisdom, your own strength, that the outcome is what? Kagaya po ng di mananampalataya. Nagigets po ninyo? Nagigets po ninyo? Amen? Kaya wag niyong nanaisin na na mapalayo sa Diyos. Kasi pag malayo sa Diyos, you are alone, lonely, you are miserable, and third, you are defeated. Lagi kang talunan. Nakakita na ho kayo ng taong talunan? Ha? Siya yung mga dati nagsusugal dito. Ganun yung muka. May sambot laking bingo. Bangot. May mukupakasab yun. Diba? Yung mga tumataya ng loto dyan. Ha? Suko niya na yan kung meron man. Kasi sa mananampalataya, merong tumataya ng loto, pastor, kahit Kristiyano? I believe so. Kasi may mga hawak-hawak pa ring worldviews na ang thinking nila, mag-tithes na ako, ma'am, pastor eh. Mami ko maragol king missions, tong sinambot ko. May mga ganun. Tapos yung ticket ng loto, iipit pa sa Bible yun. Tapos gana, Lord, sana manalo ko. Sakit sa ulo. Okay? Well, maniwala kahit hindi. May mga ganyang klaseng worldview. And there are a lot of worldviews today that we need to surrender to God, thinking na, Lord, ano man ang mangyari sa buhay namin, alam po namin na ikaw ang may hawak. Hindi ko kailangan ng swerte. Amen? Naniniwala ba kayo sa swerte? Kaya kayo minamalas eh. Paniwala kayo ng paniwala sa swerte. Okay? So again, living your life apart from God can make you alone, miserable, lonely, and at the same time, defeated. Lagi kang talunan. Ang taong talunan, alam mo yan, sila yung taong walang pag-asa. Lalo na kapag laging talunan. Kasi you can figure out why you're always being defeated. Remember the Israelites? Di ba, nung nilalaban nila yung Philistines? And they kept asking, bakit tayo natalo? Samantalang meron silang yaman, meron silang lakas, meron silang talino, meron silang strategy. But thinking, why are they being defeated? Why? It's because they are far from God. They are dead. Amen? Separating the idea of being saved, but rather, alam yan, Christian living na tinatawag natin. Kapag malayo ka sa Diyos, walang buhay. Ala talaga. So this man is operating based on his own strength, on his own wisdom, and his own resource. Ang Kristiyanong nakikristo, laging buhay yan. Hindi man niya mayaman, pero mukha siyang mayaman. Bakit? Nasa attitude niyan. Gutom yan, pero di mukhang gutom. Nagigets ninyo? Sabihin na iba siguro, kakabag naman ang pagiging Kristiyano. I'm sorry, it's not. Kasi dito lang sa lupa yan. Pagdating natin sa langit, di ba? Lahat ng paghihirap na dinanas natin dito, mapapawi lahat yan. In the book of Revelations 20, sinabi doon, papahiran ng Diyos ang lahat ng luha. Mawawala kami. Mawawala ang luha. Ibig sabihin yung kapaghatian, kalungkutan. Bakit? Nagtiis ka, nanampalataya ka sa magagawa ng Diyos
sa buhay mo. Amen? Let's dive into the story, okay? So, the life of the living dead. So, ano dapat po nating maintindihan dyan? Kapag tayo ay malayo sa Diyos, number one, you always cover up to make your disobedience look good. Ulitin ko. When you are far from God, when you are a living dead, okay, you always try to cover up to make disobedience to look good. Kapag kayo ay mananampalataya, Christian so kinakailangan, we learn how to distinguish the dispensation. Iba kasi yung time ni na Saul at iba rin yung time po natin. The Spirit during the time of Saul, lumalayo, hindi nananaan Spirito. But in our time, okay, in our day, the Spirit indwells in us. So pag nagkakasala tayo, ano nangyayari? The Holy Spirit grieves. Di ba? Ngayon, kapag papunta ka sa kasalanan, sinisigawan ka ng Banal na Espiritu, Oy! Iwanan mo yan! Isuko mo yan! Ngayon, kapag pinursu mo yan, di ba, malulungkot ang Banal na Espiritu because the Spirit is a person. The only thing na nabuhay, o sabihin natin naging active, ang Banal na Espiritu within the timeline, saan? Sa church age. Kaya nga dapat ina-acknowledge po natin lagi ang gawa, ang pangungusap ng Banal na Espiritu. Amen? So the Spirit is important part, a very integral part in our age today, the church age. Bakit? Diyan nangungusap ang Banal na Espiritu. Amen? Tumatahan siya, nagko-convict siya, alam mo yun? And the Spirit always does that. Ginagawa yan ng Panginoon. Kaya nga malaking katanungan na kapag ang isang mananampalataya, nakikinig ng mensahe, then after niya makinig, walang nabago. Diba? Kanina, nag-bless ako kay Tito Alan. He's so happy. Sabi niya, Pastor, kasama ko yung mga anak ko. Sabi ko, Amen. Pero higit sa katuwaan ng pastor, tandaan niyo, mas natutuwa ang Diyos. Sino ba ang pastor? Pwede rin magkamali ang pastor. But the bottom line here, again, sabi ko nga, iba yung kapag nangusap ang Banal na Espiritu eh. Alam mo yan? Sometimes when the Holy Spirit speaks, it challenges our desires. And therefore, natatranslate yan as the Spirit is KJ. But actually, it's not. Because the Spirit is engaging us to a life of what? Spiritual walk in God. Kasi yung paglakad ng sanlibutan, kakaiba eh. So, sa libutan, pag malungkot ka, anong gagawin? Mag-boyfriend ka. Magbakasyon ka. Paano pag walang pera? Magtatrabaho ka. Nagiging ibig sabihin? Samantalang sa mananampalataya, para maging masaya ka, kilalanin, pasalamatan yung mga bagay na pinagkaloob sa iyo ng Diyos. And when I say you acknowledge that, to remember that, to meditate on that, is far different from having, alam mo yun, material things. Kasi, ang tao, makinig kayo, please. Ang tao walang kasiyahan. Nakikinig kayo? Ang tao walang kasiyahan. Masasatisfy lang ang need mo, ang desires mo kapag kinilala mo ang Diyos. Because God is always reminding us, anak, alam mo yan, ako lang is enough. Kaya hindi nakapagtataka, Jesus is always explaining, alam mo yun, to the disciples or to those people who wanted to follow Him, the 7 I am. Tama? Doon niya pinakilala eh. Ibig sabihin, hindi ka mabubuhay pag wala ako. Kasi sabi ng Panginoon, I am the vine. Because if you are the branch, you cannot live without me. Jesus said, alam mo yan, I am the door. You cannot enter in a building, in a house, without entering the door. Siguro, philosophy iba, may bintana. Ay, magnanakaw lang, dumadaan sa bintana. You cannot live without Christ.
I am the bread of life. Sige nga, mabuhay ka na hindi kumakain. You cannot live apart or away from me. Because if we have Christ, ano sabi ng John chapter 14 verse 6? Jesus is life. So being apart from Christ, being apart from life, it means what? Death. Kamatayan. So itong si Saul, alam mo yan, miserable yung buhay niya, nag-iisa lamang siya. Bakit? Kasi nga all throughout his life, hindi siya naging totoo sa Diyos. Binigyan siya ng pagkakataon ng Panginoon para mas mapalapit at mas makilala ang Diyos. Alam mo yung ginagawa niya? Lagi niya pinagtatakpan. Takip. Takip. Sana sa atin walang ganon. At kung kayo man yan, dapat isuko ninyo. Kasi hindi nyo pwedeng pagtakpan na tinatawag kayo ng Diyos para magkaroon ng kaligtasan sa mga ministry. Kasi may mga ibang tao wala na sa ministry, lumilitaw kung ano yung totoo. Talagang malayo sila sa Diyos. Nakikinig po ba kayo? Try to cover up. Makinig kayo. Walang maganda sa taong nagtatago. Wala. Alam niyo bakit? Kasi ilalantad kayo ng Diyos. God will uncover the true you. And believe me, kapag nakakadiri at pangit ang itinatago ninyo, mas kahiyahiya. And believe me, someday, God will uncover you. Kaya kung nabubuhay ka malayo sa Panginoon, pagsisihan mo na yan. At kung nakikinig ka ngayong umagang ito, this is the perfect time for you to surrender that. Surrender that. Tingnan nga natin itong ginawa ng taong ito. So nag-utos siya, sabi ng verse 3 ng 28, ano sabi dun sa may B? And Saul had put away those that had familiar spirits and wizards or witches out of the land. Why? It is abominable, it is detestable against God. Hindi gusto ng Panginoon kasi occultic in practice. Malalim occultic ano? Satanic siya in practice. Hindi yan galing sa Diyos. Pero dahil malungkot tong tao na to, talunan tong taong ito at miserable tong taong ito, pumunta siya dun sa isang, alam mo yan, practice na inaayawan ng Diyos. Mga kapatid, ang simple ng gagawin niya. Ano yun? Magsisi at lumapit sa Diyos. Makinig kayo. Pero dahil sa sobrang layo niya sa Diyos, ang bobo niya. That's the word. Gawin nating theological yung word. Mangmang po siya. In short, wala siyang talino. Ganyan ang ginagawa ng kaaway sa taong lumalayo sa Diyos. Ganyan. Diba? Inaapektuhan lahat. Pag-iisip mo, practice mo. Diba? Nakakalungkot. Ito na yung panahon na dapat yung banal na spirito is thoroughly speaking to you about your life, your practice, everything. Even the way you post things. Nakikita kasi ng ibang tao pero higit sa lahat nakikita yan ng Diyos. Nakagandaan lang sa FB ngayon, pinapakita niya yung totoong ikaw. Alam mo yan? Pinapakita niya, lalo na kapag ang naging buhay mo, FB na. May naging Instagram ba dito? Hindi naman kayo social no? FB lang tayo Meron ba? Social kayo. Diba? Pa-IG kayo. Hindi na IG ngayon, diba? X. Twitter pala yon. Twitter yung X, oo. Baka may nagtutwitter din dito. And then, sabi ko nga, papakita yun ng Diyos. Diba? So mga kapatid, again, miserable siya, na dapat lumapit siya sa Diyos, hindi niya ginawa. So, saan siya tumakbo? Ang nakakatawa, buti sana kung, di ba, ito yung sa Diyos. Buti sana kung dito siya tumakbo.
Saan siya tumakbo? Opposite. Kasi nga, the practice of witchcraft, again, it's satanic. It's demonic. Kalaban ng Diyos. And then dahil malayo siya sa Diyos, doon siya lumapit. Ano man bagay na ginagawa mo na malayo sa Diyos, sigurado pagtatakpan mo. Tingnan natin nga ang ginawa niya. Tingnan po natin. Let us look at verse 8. And Saul disguised himself, it means to cover, para hindi siya makilala. Diba? Para hindi makilala, kinakailangan mo mag-disguise, meaning may cover ka, ganon, tatanggalin mo yung bagay na magiging identification mo for who you are, in his case, as a king. So, ganon din sa atin eh. Pag malayo ka sa Diyos, you will strip anything that, alam mo, identify you as a Christian. Kapal naman ang mukha mo, nakapang-bread for life ka, tapos sumasayaw-sayaw ka sa TikTok. Tama? Opposite na kamangmangan yun. What will you do is, alam mo yun, you will, hindi nga cover eh. Ngayon kasi, baliktad eh. Uncover, nilaladlad na nga lahat ngayon eh. Kasi ang pangit, hindi ka makakakuha ng view, mukha kang nakapang church, tapos sumasayaw-sayaw ka. Walang benta dun. Tama? Amen po ba? Always remember, because these are principles po kasi, na kapag lumalayo ka sa Panginoon, alam mo yan, He will strip anything that will identify you in connection with God. Yun yung nakakatakot. There are worst parts siguro na hindi mo tinatanggal just to cover up, but the bottom line is, yung mga taong lumalayo sa Diyos, ang hilig magtakip, ang hilig magtago. Ano sabi ko po kanina? God will expose you. God will expose you. Sa mga nag-a-attend, sa mga members ng church na ito, that is good. But if you did not accept the salvation that is in Christ, pag namatay ka, i-reveal ka ng Diyos. Pag-ising mo, impyerno ka na lang. Bakit? Hindi mo tinanggap eh. Hindi ka sumampalataya sa ginawa ng Panginoong Jesus. Membership cannot save you. Salvation cannot be inherited. Sorry sa mga anak ng pastor, anak ng mga nag-a-attend sa mga Baptist, pero kaligtasan, hindi yan pinapamana. Isa yung desisyon na kinakailangan gawin ng lahat ng tao. Amen? They have to repent of their sins and to acknowledge the saving grace ng ating Panginoon. Pangalawa na kinakailangan nating maintindihan. What is the life of a living dead? Ano yung buhay ng taong malayo sa Diyos? Pangalawa, you will look for something or someone that will agree of your disobedience. Ulitin ko, you will look for something or someone that will agree with your disobedience. Hahanap ka ng tao, sitwasyon, or even bagay para pagtakpan ang iyong pagsuway sa Panginoon. Sa ganon, yung ginagawa mo, alam mo yan, katanggap-tanggap. Bakit? Agreeable sa lahat eh. Amen? Ang kasalanan, sigurado kakagatin ng lahat yan. Ang kasalanan na ginawa mo ngayon, may kabayaran lagi yan. Hello? Ang kasalanan na ginagawa mo, may kabayaran. Maybe you're enjoying it for now, pero darating ang takdang panahon na kapag hindi mo pinagsisihan, sinuko ang kasalanan na yan, your sin will find you out. Your sin will find you out.
Imagine the life of this man, Saul. Hala saan siya tatakbo? Miserable ang buhay nitong tao nito, maniwala kayo. Remember, nung bago pa maging hari si King David, di ba, wala na yung spirito ng Panginoon kay Saul? Kapag may spirito ka ng kaaway, ano nangyayari sa'yo? Lagi kang mapaghinala. Wow. Ay na ako mag-church, chismis na ako mukin, Oo, lalo pag napalayo kay Lord. I'm not saying hindi ka na nag-church. That's different. I'm talking about napalayo ka kay Lord. Nagiging isang bunga yan, yung lumalayo ka sa gawain. Pero ang tunay talaga kasi, pinag-usapan natin dito, hindi naman sa practice ng pag-a-attend ng church. Lumayo ka kay Lord. Magkaiba yun. Pwedeng nandiyan ka, pero malayo ka kay Lord. And if you're far from God, there's something spirit that is in you na ginugulo ka. Bumubulong sa iyo. Hindi na ka magatin kayo, hindi na ka mapapansinan. Papansinan mo kayo, redakal alahas. Rin papansinan kayo, reti mong buwak. Ba't tumatawa ka, Aris? Porque ba? Ganun nakaway. Dinadaan ko lang sa joke, pero medyo, it kind of sting. Ngayon, kung nasasaktan kayo, that's good. Because that's a spirit talking to you. May ganang spirito. So, kanina sabi ko, pinagtatakpan, minsan, dinadivert mo yan sa ibang pagkakataon eh. Di ba? Imbes na makita mo, yung dapat mong baguhin, ang sasabihin mo, "Hoy, kaya pa makanyan niya eh." Bakit? Malayo ka na sa Lord eh. Gets? You see, when we are far from God, again, you will look for someone na pwede mag-agree sa iyo. Actually, dyan nag-i-start ang division sa mga churches. Lalo na kapag ang iba hindi talaga grounded in the work or in the word of the Lord, mag-a-agree ka agad. Mababaw nga kasi. Kaya nga tayo, pinapractice natin, again, in our devotion, what do you observe? To observe properly, and at the same time, using our mind, ang sabi nga ng Philippians, to think on what? Good things, positive things. Bakit? May spirito ka na ng Lord eh. Habagay, kapag kinausap ka at tama naman yung spirito mo, tama yung lalabas kasi tama yung nag-work within. But there's something wrong na you enjoy chismis, di ba? Judging others without, alam yan, proper judging or observing stuff ng kagaya ng sa Panginoon or paglilingkod sa Panginoon. Anong tendency yan? Meron nag-work inside of you na hindi galing sa spirito ng Panginoon, galing yan sa spirito ng kaaway. At ganyan ang gustong-gusto ng kaaway na ginugulo ang bawat churches. Listen, ginugulo ang bawat churches kasi nga, hindi sila grounded sa word. Their own interpretation, their own trip, ang gusto nilang mangyari. Nakakalungkot isipin, ito kasi si Saul, sabi ko nga, nasa extreme na kasi yung kanyang paglayo. Kaya nga, imbis na lumayo lang siya, kasi sanay na siya dun eh. Alam mo yun? Na dapat ang lakad niya kay Lord, sanay na siyang sala-saliwa. Pero dahil miserable na, ginulo ng kaaway ang isip niya. Ganun ang kaaway eh. Para maging talunan ka, guguloy yung isip mo. Ang taong nakafocus, lagi panalo yan. So ang gagawin ng kaaway, guguloyin ka niya. Pag wala na yung direksyon mo, yun na yung time, talo ka na. Dahil gulong-gulo na siya, yung paglakad niya hindi niya na alam, doon na siya tumakbo sa opposite ng Panginoon. Nakikinig ba kayo? Huwag sanang mangyari. Sanang mangyari. Yung mga salitang di mo sinasabi dati, ngayon nasasabi mo na. Kristiyano ka na, pero may punto na, uy, ba't ka nakapagmura? Kasi iba na eh. Iba na yung pananalita mo. Papatayin kita. Yung mga ganong word. Hindi biro. Dito ang tingin.
Hindi ho yun biro. Pag malayo ka na sa Panginoon, yung isip mo, yung pananalita mo, yes, pananamit mo. Mga young people, baka mamaya, dissenting kayo pag Linggo at Wednesday. Pero ngayon, iba na eh. Sabihin ko sana, nakapanty, nakabra. Hindi na ngayon, nakahubad na talaga. Ganun ang mga young people ngayon. Ang lala. Minsan ginagawang joke ni nakapanty, nakabra. Talaga ganun. Ngayon, hindi mo na pwedeng gawin biro. Kasi nakakatakot na yung panahon ngayon. Tapos kukontrahin nyo na pinagsasabihan kayo sa pananamit ninyo. Mga kapatid, iniingatan lang kayo. Kasi itong panahon nga, napakadelikado na ho. So ngayon, gagawin ng kaway, pastor mo, KJ, Kuya Ace, makanyan niya. Yan ang gagawin ng kaaway. Ikaw naman, yes, I have my rights. Diba? I have my rights. Why is this happening to me? Wala pa, English ka pa. Sarap mo intog sa kilikili ko. Nagigets po niya. Nakakatawa lang, pero it's time to wake up, Christians. Oh, mga magulang, tawa-tawa kayo. Mamaya, babanatan ko kayo. Biglang babanatan no? Mga kapatid, ayusin ho natin. Sapagkat, again, ito yung panahon na dapat tayo magising. Kailan ho ba ako nagsalita sa inyong harapan na wala ang panuntunan ng Biblia? Kasi even I made sure that every word, lalo na ngayon, sabi ko nga, yung video na ipapakita ko, nakatutok ngayon ang buong mundo sa Christianity, sa biblical Christian, yung mga nagkiklaim na nag-aaral ng Bible. Dahil dun sa isang pastora, kasi the way she preach, puro pang sariling idea. Although maganda, hindi siya biblically based. It is morally based o morally good. Kasi tinutukoy niya sa pag-aasawa, etc. Papatol ka ba sa hindi nag-aral? Maganda naman sinasabi niya. Kaso nga lang, hindi in alignment dun sa dapat na teksto na kanilang pinag-aaralan. Kaya mapalad tayo if you are considering our church that the teachings and the learnings that you receive comes from the Word of God. Kaya nga ginagawa ko ngayon, you must learn how to observe. Kasi doon yun double check. Tama kayo sinabi ni Pastor Eric, paano man idea niya lang yan. Then you check. Galing ba sa Bible yun? Kaya minsan nagagalit ko ako sa inyo kapag kung ano-ano yung pinagsasabi ninyo. Diba? Nag-uusapan natin Bible. Sinasabi nyo mga alien. Kung saan napupunta. Siguro, kampante lang siguro kayo dahil ang pastor nyo, biblically based. Pero bilang pastor, gusto ko rin lumalago kayo, ha? Na gusto ko kapag nag-aaral tayo, just like the Berean church, dino-double check yung sinasabi ng pastor. Yung mangangaral. Hindi yung basta kung ano yung marinig, tatanggapin. Hindi ho kayo bulaan, tagasunod. At huwag yung gagawin yan. Kasi ganyan ang ginagawa ng mga kulto. Hello? Amen? O, yung burike kayo, magana kayo eh. Amen. That's my desire. Kasi alam nyo, nag-i-aim din ako na makakuha ko yung crown of glory. Yung talagang nangaral ka ng salita ng Diyos. Siguro may natural sa akin na pagiging joker. Kilala nyo, kasi iba kasi hindi ako kilalang joker. Sa mukha akong to, mukha kaya ako suplado. Hindi, sa totoo lang, kaming mga De Leon, yung lahi ng De Leon, na ano ko yan eh, kumbaga, kuha ko yan. Yung nakaka-intimidate yung itsura. Yung napito nagjo-joke ka na, sila seryoso pa rin gano'n, no? Gano'n pa rin sila. Kasi ang goal ko nga, again, kaya nga dinadamay ko kayo, kaya nga meron tayong press evangelism. For you naman, kasi yung crown of glory, hindi yung pwede sa inyo kasi hindi kayo pastor. Pero yung crown of righteousness and crown of rejoicing, yung sa mga victor's crown na nagsishare ng gospel, para yun sa inyo. Para ang goal nyo lang, hindi lang yumaman sa lupa, yumaman din tayo sa langit. At pag nag-rapture, meron tayong reward. Diba? Magaling yan. Amen? Amen? Dapat ganun ginagawa ng mga pastor sa panahon natin ngayon. So you see, again, go back, balik ko tayo, ganyan ang mga nangyayari sa mga tao lumalayo sa Diyos. Kaya pag may
wag nawang mangyari. If ever matagal kayo hindi nakapag-attend, for whatever reason, hindi ko sinasabi nag-backslide kayo. Ano nangyayari? Ang ginagawa, madalas din yung naririnig, ay, makarinig. Hindi ho galing sa Diyos yun. Amen? Galing yan sa kawa. Tanggalin mo sa kaisipan mo yung i-chismis ka nila. Dahil kapag ginawa nila yun, sino ba nagkakasala? Tama? Gawin mo kung ano yung tama. Magbigay ka ng kalulatian sa Diyos. Kung mag-chismis la, Diyos nang bahala. Tapos sabihin mo sa pastor. Then, alam mo yan, we will do something about it. Hindi natin iaano yan. Hindi natin iti-TikTok. Kasi yung video sana na ipapanood ko, yung pastora, meron ng member na hindi na nag-a-attend. So parang may kinopya sila sa mundo na trending, but parang may konting twist ng pagka-Christian. Parang pinapahiya yung hindi na nag-a-attend. Bakit ko sinasabi to? Kinakailangan kasing maintindihan natin. Hindi naman natin yung gagawin. Pero ang punto ko lang, sa bawat ginagawa natin, Lord, makakalugod ba ito sa iyo? Hindi dahil trending lang. Ewan ko, tiyatayong panahon dahil lahat ng tao pwede na magsalita, lahat ng tao pwede na mag-video. Feeling artista lahat. Oo. Di ba nga? Kaya kayo nalulungkot kasi konti lang yung like ninyo kapag nagpo-post kayo. May nalulungkot pa ba rito? Sana wala, ha? Okay? Minsan, di na nag-attend ng prayer meeting. Bakit? Yung in-expect niya na mga ka-churchmate na dapat magla-like dun sa posting, hindi nag-like. Hindi nag-like. Oh. Isip niya, tikita niya yung trending ngayon, nakakaloko, nakakabaliw. Kino-comment ko nga si nanay on that part na hindi na siya nagsiselfone eh. Diba? Kaya nga ako pagka-graduate, alam mo, nagka-graduate na rin doon kasi nga, syempre nangingi kami na update sa school. But then, as much as possible, we need to discipline. Actually, that's another crown na pwede nating makuha. What is that called? The incorruptible crown. Why? It's a victor's crown na matatanggap na sino mang dinisiplina nila yung sarili nila. Lahat pwede makatanggap nun eh. Halimbawa, chismosa ka. Halimbawa lang. Tingnan mo yung katabi mo. Halimbawa, chismosa ka mo. And then, you ask God for His mercy na siya yung magbago sa iyo. So, instead na makichismis ka, natetempt ka na magsabi ng storya na may ibang storya, nagme-memorize ka ng verses. Kaya lagi mo ginagawa ngayon, memorize. Hanggang bumalik ang Lord. Taran! May gantimpala yan. Bagay, sino ba naman na magbe-benefit nun? Kapag hindi ka chismosa, masagana ang blessing. Pero kapag chismosa ka, marites ka, ang bigat ng blessing. Miserable ang buhay mo. Bakit miserable? Ang dami-dami dapat gawin sa bahay, nakikichismis ka, anong ginagawa mo? Di ba, Bikoy? Si Bikoy maingay sa likod eh. So, kailangan maging maayos po tayo. Number 3 and last, at dito tayo magwawakas. Okay. Ayan, na. You always cover up or try to cover, okay, your disobedience to look good. Grammar. Pangalawa, you will look for something or someone that will agree with your disobedience. Ang hilig kasi natin sa ganun yung the ways of the majority. Pag ginagawa ng lahat, kahit mali, pero dahil ginagawa ng lahat, okay na rin. Hindi ko ganun. Kahit konti lang ang gumagawa sapagkat alam mo na yan ay totoo at yan ay galing sa Diyos, yan ang gagawin mo. Kahit hindi sikat, okay lang. Diyan nag-start ang Bread for Life eh. Yeah. Number 3 and last. Kapag malayo ka sa Lord, if you are far from God, you are dead. You will be reminded of your misery instead of victory. You will be reminded of your misery instead of victory. Now, check natin. So, yun na nga. Naghanap siya ng way
Okay? Para may makausap siya, wala siya makausap. Ano dapat niyang gawin? Sabi ko nga, magsisi sa Diyos. Tama? Tama? Gusto mo maging maayos ang lahat? Ayusin mo muna ang relasyon mo sa Diyos. Hindi niya inayos. Hanap siya ng ibang paraan. Ang kinuha niya, instead na godly, medyo godly. Bakit? Kasi instead na hanapin niya ang Diyos, ang hinanap niya si Samuel. Is there something wrong with that? Yes! Kasi si Samuel, alam mo yan, ginagamit lang ng Diyos, pero dapat lumalapit ka sa Diyos. So, nangyari, ang thinking ng taong ito, si Saul, na ang direksyon, ang guidance, hindi talaga galing sa Diyos, galing kay Samuel. Kita niyo kung gaano ka problematic ng utak ng taong ito. Nagigets niyo? Amen po ba? Even though Saul, sabi ko nga, is chosen permissibly, hinayaan lang ng Panginoon. Sabi ko nga, he is the people's choice. But he is not God's choice. Kasi talagang pinili ng Diyos, sino? Si David. Ang pinili ng Israel, ito, bakit? Matikas, matangkad. Alam mo yon? Yung itsura, panlabas, ang pinili. Kaya nga nung si David, anong sabi ni Samuel? Lord, ito ba yung pinili mo? Yung panganay, si Abinadab ang dapat na gusto ni Samuel eh. Anong sabi ng Diyos sa kanya? Huwag mo tingnan yung taas. Kayo, ang hilig-hilig nyo tumitingin sa taas, sa panlabas. Hindi ako tumitingin dyan. Sabi ng Lord, tumitingin ako sa puso. Galing, no? Puso. Kaya pala ito si David, he was called a man after God's own heart. So, ang Diyos, nagbibigay ng commandment, ng instruction kay Saul through prophet Samuel. Kaso nga lang, imbis na paboran ng Diyos o paboran ni Saul ang Diyos na siyang nagbibigay sa kanya ng victory, ng instruction, tinitignan niya si Samuel. Kaya pansinin niyo, nung nagbigay ng instruction ang Diyos kay Saul, sabi, lipulin mo ang lahat ng Amalekites. Wala kang ititira kahit bata. Ito may issue na naman. So, I have to explain. Bakit? Kasi kahit sabihin na natin that generation, may mga younger ones, it is so depraved, it is so bad, that even the children, kinakailangan patay. Lord, Pastor, bata yan. Tandaan ninyo, sino nagmamay-ari ng buhay? Ang Diyos. Kunin niya man yan sa maagang edad, it doesn't matter. Actually, mas masasay pa nga sila dahil habang bata pa lang eh. Nagigets niyo? Pero dahil mas alam ng Diyos, and God is showing what character God is, banal siya eh. Nagigets niyo? So God is using the Israelite as a what? As a whipping stick, pamalo, para ipakita sa mundo na merong isang banal na Diyos at ayaw ng kasalanan. Anong ginawa nitong si Saul? Ang utos kasi patay lahat. May tinira yung hari, may nagtira ng mga ilang babae, tapos yung mga cattle na dapat patayin, hindi pinatay. Anong katwiran niya kay Saul? Kasi mapapakinabangan natin yan. Yung mga hayop na yan, makakain niya ng mga, anong utos ng Diyos? Patayin lahat. Ngayon, nung sinabi ni Saul, nagkasala ka sa Diyos, alam niyo kung anong sinabi ni Saul? Tara, maghandog tayo sa Diyos para hindi magalit. Kita niyo yun? Nagigets niyo ba? Akala niya masusulan niya ang Diyos. Akala niyo masusulan niyo ang Diyos pag malaki ang offering? Ayusin niyo yung buhay ninyo. Kung may tinatago tayong something sa harapan ng Diyos, hindi niyo masusulan ng Diyos. Kaya, feeling nitong si Saul, alam mo yun, okay siya sa Diyos eh. Kasi pag okay sa tao, okay sa, parang ganon. It is so bad, it is so distorted, ganon yung thinking ni Saul. That even, tingnan natin hinanap niya nga yung witch of Endor, okay?
To contact. To contact a soul. Pwede ba natin sabihin long distance? Alam mo yan? Kasi sabi dyan, no? Verse 7, and inquired of her and his servants to him, behold, there's a woman that had a familiar spirit at Endor. And Saul disguised himself and put on other raiment, and he went and 2 men with him, and they came to the woman by night. And he said, I pray thee, divine unto me a familiar spirit, and bring him up. Oh, explain ko na naman. Why he uses the word wala yan. King James talaga. And bring me him up. So, ano tayo? Eschatology. Yung last Sunday, pinag-aralan natin. So, the Old Testament saints, hindi sila dumidiretso ng langit. Saan sila dumidiretso? Sa baba, sa Abraham's bosom. Kasi sa baba, may 2 partition. Okay? The Sheol, which is the place wherein yung mga hindi nakakilala, hindi kinilala ang Diyos, doon sila pinaparusahan. And then the half is what? Yung nga yung Abraham's bosom, na hinihintay nila ang pagkabuhay ng maguli ng Panginoon at doon pa lang sila akyat ng langit. That's why they are called what? The first fruit. Tama? Pinag-aralan natin, tama? Last Sunday. So kaya yung word na went up, kasi impyerno nasa center of the earth kasi ilalim eh. Okay? There are scientific excavation or experimentation na nagdidrill sila sa earth na kasi sobrang init, hindi nakakarating yung device eh. Natutunaw yung device. Pero nagbababa sila ng mic, may naririnig sila mga boses. Okay, nagiiyakan, etc. So bakit ko po sinasabi yon? Doon daw ang anghel. Ang hell. Yung hell. Kasi baka mga term eh. Nandoon daw yung hell. Okay? It doesn't matter kung saan sigurong lugar. Ang punto lang dito, mabubuhay ka na malayo sa Diyos. That's the idea. Pero this time, tinatawag niya to bring him up. Okay? So tuloy po natin. Verse 9. And the woman said unto, behold, knowest thou? So sinabi nga na bawal, kasi binawal ni King Saul, hindi niya alam na ang kausap niya si King Saul. So binigyan siya ng assurance, verse 10, na hindi siya mapapahamak. Then verse 11, sinabi po dyan, sino ang tatawagin ko? So sinabi niya, sino daw? Samuel. Miserable buhay niya, nalulungkot siya, talunan siya, imbis na hanapin ng Diyos, hinanap niya ang tao. Worse, hinanap niya patay na tao. One of the reasons kung bakit din po na-brought up to message na ito, baka mamaya, meron sa inyo that up to now, practicing occultism. Cult, ibig sabihin yan, yung ibang sekta. Occult, talagang separately, sa demonyo yan, sa diablo yan. And occultism is very rampant. Panahon natin ngayon. How? Yung mga nagtatanong about their future. Horoscope. Practice ng occultism yan sa mga hindi nakakaalam. Hello? Cult. The practice of getting energy o di naman kaya favor or luck, mga anting-anting, di sa Diyos yan. Diba? May naglalakad, nagbebenta. Pampaswerte ho! Huwag yung i-entertain kasi may spirito ho yan na hindi nyo dapat bilhin. That's occultism. One of the practices yung 4 season. 4 season, yung may kabayo, ganyan. Yung spider na may salamin sa gitna, nilalagay sa pintuan, pampa-welcome ng swerte, sa demonyo ho yan. Yung gumagamit ho ng dream catcher, akala nyo, tunog-tunog lang, ching, 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 di ho, nag-i-invite ho ng spirit yon.
May nakita pa ako, yung mga young people, keychain nila, dream catcher eh. Bakit hindi pwedeng gamitin yun, Pastor? I will give an example. Pag kayo pupunta ng CR, may nakita kayong sign na nakapalda, kayong lalaki, papasok kayo doon? Hindi kayo pwede ron. Bakit? Pambabae yun. Pero kapag ang sign, lalaki, papasok kayo doon. Ganun din sa vice versa, sa babae. Ganun ang kaaway. Kapag nakita niya na merong sign, pwedeng guluhin to, may sign eh. Hindi ka na kasi tayo pwedeng, tawag dito, hindi na pwedeng sapian ang isang mananampalataya. Amen? Kapag sinapian yan, hindi pa sa Diyos yan, hindi pa nakakilala yan. Because the Bible in 1 Corinthians, greater is He that is in you than he that is in the world. Makapangyarihan yung Kristo na tinanggap natin. Ngayon, bilang isang believer, maging aware ka naman. Okay? Even rock music, sa mga hindi nakakaalam, yung heavy talaga ha. Actually, anything naman na hindi naiintindihan yung lyrics, hindi naman talaga dapat ginagamit na ano yun eh. Sa Diablo yun eh. Okay? Lalo na yung may mga ganon. Hindi, may ganon. Yung puro ungol na lang, lalo na mga ganong hindi na tama yun. Pati yung gumigit natin balik tayo sa pampaswerte. Yung iba sa inyo, para dumami pera nila, iipit nila sa Bible. Bagaman hindi yan occultism, that's a weird practice, dude. Okay? Suko mo na yan, ha? So magkapera, magtrabaho ka. Nakakatamad, swerte-swerte ka pa mo. Diba? Kung young people ka, magsipag ka. Lagi kanya, baka lana ka mga katamad kimbali. Amen? Ba't tayo napunta sa pampaswerte? So sabi ko, that is the practice of what? Occultism. May clean na lang ho ito. Meron pa dito, yung the power to get even, yung gusto mong gumanti, lalapit ka sa mga mambabarang, o gusto mong gumaling, magtatawas, diba? Sinaktan ka, Kristiyano ka, kasi nagpe-pray ka kay Lord na, alam mo yun, Lord, pwede bang unbeliever? Hindi loko ka. Hindi ka naman pwede mag-pray kay Lord. Pupunta ka ngayon sa mga mambabarang. Para gulan mayarong. Diba? Tawa-tawa kayo, baka mamaya merong ganyan. Merong isang member sa church. Bagong Kristiyano lang. It's a true-to-life story. Nag-testimony. So, kasi may sakit yung anak niya, walang papadoktor. So, ginawa niya, lumapit siya sa magtatawas. Nag-testimony. Salamat King Diyos, sana ginamit niya itong magtatawas, sana. Kinayaping anak ko. Nakangalat na Christian na gano'n, no? Anyari. Well, ingat lang ho tayo dyan. Again, that is not a practice, a good practice in Christianity. Okay? Marami pa ako dito eh. Siyempre, lalo na yung gustong kumausap ng patay. Bakit nga ba nila ginagawa ito? Out of talagang matinding kalungkutan. Yes. Minsan may mga Kristiyanong ganyan. Pero dahil, sabi ko nga, kapag mananampalataya ka, ano man ang nangyayari sa buhay, eto tandaan nyo ha, ang takbo ho lagi kay Lord. Malungkot ka, part na ng buhay yan eh, ganun talaga, ang kamatayan. So ano gagawin natin? Lapit mo kay Lord. Amen? So let's go back. Siningit ko lang yan kasi sabi ko nga, siyempre magno-November 1 na. Ako, walang ano sa akin November 1 kasi spiritual birthday ko yon. Nakakilala ako kay Lord after namin magbigay ng tracts. Pag naalala ko yan, araw ng patay, ako'y nabuhay. Sa spirito. Okay? Amen. So tuloy tayo, baka mawala ako. You will be reminded of your misery. So ano nangyari? So, inutusan nila na ibalik. Kasi meron pang problema dito theologically. Ibig sabihin pala, Pastor, pwede natin ibalik yung kaluluwa? Hindi po. So, sino yung nakausap niya? There are two views. Yan, medyo parang Sunday school tayo. Yung unang view is, hindi naman talaga yan si Samuel. Isang nagpapanggap na spirito na kamukha ni Samuel. Hindi man nakita physically, pero sabihin yung galaw, yung itsura. Kasi nung nakita daw, may nakabalot na mantle, na-confirm nitong si Saul, which is sabi ko nga, alam mo, lipang-lipang niya, alam niya pa ba kung sino.
So, nagpapanggap, ang tanong dito, bakit niya nalaman yung prophecy at nagkatotoo? Tandaan nyo, even the enemy, alam yung Bible eh. Okay? In fact, yung prophecy din naman sinabi sa kanya, hindi rin naman maganda. Nag-gets niyo? So, sino to? Hindi yan galing sa Diyos. Hindi yan si Samuel. It's an imitating spirit. Pangalawang view, a lesser view, pero baka pwedeng tignan. For one time, inalaw yan ng Diyos. Though, parang imposible, pero baka lang, inalaw ng Diyos para for the last time mag-prophesy kay Saul about yung mangyayari sa kanya in the future. What? Yun nga yung punto natin sa number 3 eh. Pinapaalalahanan siya of the misery na kanyang sinasapit because of what? Lumayo siya sa Lord. Yun yung sinabi ng Spirito eh. Tingnan nga natin. What views ang gagamitin natin, isa lang ang bottom line eh. Nagdulot ito ng lalong misery kanino? Kay Saul. Okay, tingnan natin. Let's go back. 15. And Samuel said to Saul, "Why hast thou disquieted me?" Bakit mo ako ginulo sa aking pagkakahimbing? To bring me up. And Saul answered, "I am sore distressed." Bakit? Sagutin niyo. Malayo kay Lord eh. Wala nang acrobatics dito. Lumayo ka eh. For the Philistines make war against me. Imagine mo mula nung pumasok si Saul as king, hanggang sa kinamatayan, isa lang kalaban, hindi matalo-talo. Philistines, tama? And God is departed from me. Duh. Actually, alam niyang malayo siya sa Diyos eh. Pansinin niyo to Alam niyang malayo sa Diyos, pati di siya lumapit sa Diyos. Ganong katindi ang ginagawa ng kasalanan. Nakikinig ba kayo? Please makinig kayo kasi baka mamaya marami sa atin, sa sobrang layo mo na sa Panginoon, oo, nakikinig ka sa pastor, pero hindi talaga seryoso sa puso mo. Kasi ito, alam niyang malayo sa Diyos, hindi siya lumalapit sa Diyos. Kasi sabi, "And answer it me no more, neither by prophets, by dreams. Therefore, I have called thee, that thou mayest make known unto me what shall I do." Hindi niya alam gagawin niya. Sarable talaga. Then, ano yung prophecy? Verse 16. "Wherefore, then dost thou ask me," ba't mo ko tinatanong, "seeing the Lord is apart from thee." Okay? "And become thine enemy." Diba? Common sense lang. Kanino ba nagtatrabaho itong si Samuel? Kay Lord. Ngayon nagagalit si Lord, sa akin kalalapit. Anong meron? Nagets niyo? Anong tawag doon? Kamangmangan yun. Tama ba? I-observe niyo yung verse. Tama? Nagtatrabaho si Samuel sa Diyos. Ngayon nagagalit ang Diyos kay Saul. Tapos malapit si Saul kay Samuel. Parang may mali yata. Hindi yun nakita ng taong malayo sa... Ganyan ang nangyayari sa taong malayo sa Diyos. Magsawa kayo, mangmang ang taong lumalayo sa Panginoon. Verse 17. "And the Lord had done to him as he spake by me, for the Lord had rent," inulit na naman, sinabi na to "rent the kingdom out of thine hand, and given to thy neighbor, even to David, because thou obeyest not the voice of the Lord." Kung ito man ay deceiving spirit, alam ng spirito yung prophecy about kay ano. Okay? Alam. Pero sinabi ito not to comfort Saul, but again, to make him more miserable. Kaya yung point number 3 po natin, kapag malayo tayo sa Diyos, you will be or constantly be reminded of your misery instead of your victory. Kaya yung mga magulang na laging napupuno ng alalahanin, pwede ba lumapit tayo sa Diyos? Kasi kung puro pagiging miserable, hindi yan sa Diyos, mga kapatid. Alalahanin ninyo. Pwede ba natin i-practice yun, mga nanay, mga tatay, o mga nagtatrabaho? If God holds everything, owns everything, all we have to do is to trust Him. Tiwala lang tayo sa Diyos.
Ngayon, kapag nagiging miserable buhay mo na hindi naman dapat, lalo na kung Kristiyano ka, may problema, kapatid, at may kinakailangan ka ayusin. Ayusin ang relasyon mo sa Diyos. Kasi dapat pinoproblema niya is victory. Di ba? Ba't pinoproblema yung victory? Kasi nga, alam mo, magbibigay ka ng kapurihan sa Diyos, everything. It means pinoproblema, dito dapat yung focus niya. Kaso nga lang, dahil malayo sa Panginoon, anong buhay niya? Defeated. Miserable. Full of misery instead of what? Victory. Now, dito ko kayo iwan ngayon. It's up to you kung anong gagawin natin. God is calling us right now to live in accordance to His will. Bakit laging ganun na sinasabi natin? Kasi kapag nabubuhay tayo sa kalooban ng Diyos, victory is inevitable. Hindi nyo maiiwasan yan. Ang taong malapit sa Panginoon, pinagpapala, nagtatagumpay, may kapayapaan, may pag-asa. Bakit? Kapag nasa Diyos, nandoon ang buhay. Amen? Don't be like a living dead. Live your life in victory in Christ. Dahil natin tumayo, tayo po'y manalangin. Tayo po'y manalangin. Ama naming Diyos, salamat po, Ama, sa umagang ito. Salamat sa patuloy na pagbibigay niyo po sa amin ng talino every time we open the Bible so that we receive the instruction to live our lives giving you the highest glory that belongs to you. Lord, hiningi ko po, anumang bagay ang hindi ko kaaya-aya sa inyong paningin, napilit naming tinatago kasi ayaw namin mapahiya dahil kilala kami Kristiyano. Pero sa kanino pa mang tao, tulungan niyong mas mahiya po kami sa inyo, Panginoon, na mabuhay po kami sang-ayon sa inyong kalooban. If there are brothers, brethren, in our midst, na pilit mo tinatago yung kasalanan na yan, I'm encouraging you to surrender that. Suko natin sa Panginoon. Suko natin sa Panginoon. Or maybe, hindi tayo nagtatagumpay sa buhay, siguro instead na hanapin mo ang Panginoon, lumalapit ka sa ibang tao. To conform the worldly walk, the worldly standard, hinahanap mo. It's about time for you to wake up. Kasi hindi yan magbibigay sa iyo ng victory, but rather it gives you another misery to misery. Gusto ng kaaway, oo, nakakilala ka sa Panginoon, pero talo na ng buhay. Huwag mong hayaan niya, kapatid. Let us walk in the newness of life. Let us walk by faith, worshiping and serving the Lord. Panginoon, salamat po sa oras na ito. Salamat sa buhay, salamat sa lakas. Hinihingi po, Panginoon, minsan pa. Pangusap po kayo. Tulungan niyo po na isuko po namin ang mga bagay na hindi karapat-dapat sa amin. Salamat po ng marami. Ito po ang aming dalangin at sama sa pangalan ni Jesus. Amen. Palakpakan natin ang Panginoon.